The Boss Husband. Credit to the author. 276 hanggang 80. Ang biglaang paglipat ni Flower Rain ay nawasak ang intensyon ni Mobses at ng isa pa na tumakas, bilang karagdagan sa katotohanang nalock sila ng mga muzzle ng mga miyembro ng Water Dragon. Pinalibutan din sila ng mga miyembro ng Second Dragon Group. Tumingin si Jason York kay Flower Rain ng malungkot bago sinabing, "Karen, tumayo ka sa likod ko. Paprotektahan kita." Hindi nasisiyahan, tinitigan ni Flower Rain si Jason, at sinabing, "Sa tingin mo ba kailangan ko ang iyong proteksyon?" Hehe, bagamat marunong kang gumamit ng mga nakatagong armas, isa kang babae kung tutuusin. Ang mga taong ito ay hindi tao. Nag-aalala ako na baka magkagulo ka, paliwanag ni Jason. Nakaramdam ng kawalan ng lakas, nagpa siya si Flower Rain na huwag pansinin siya. Ang labanan sa pagitan ng Archimond at Gabriel ay nasa landas, na tila naging isang draw. Gayunpaman, kapag pinag-aralan ng mabuti, hindi pa nalalabas ni Gabriel ang lahat habang si Archimond ay nahihirapan. Hindi siya dapat magtagal. Pinamunuan ni Mobses at Charlie ang natitirang 8 tagapaglingkod sa dugo na magtipon ng malapit ng maging mapanganib ang sitwasyon. Sa paghusga sa material na ginamit para sa pilak na karayom ng Flower Rain, maiisip nila na ang mga baril ng Water Dragon ay malamang na may hawak na mga bala rin na gawa sa pilak, na walang alinlangan na lubos na makakasama sa lahi ng dugo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang lahi ng dugo ay madaling makaiwas sa mga pag-ataking ito dahil sa kanilang likas na nakakatakot na bilis. Gayunpaman, sa ilalim ng liwanag ng Mass Silver Cross mula sa Vatican, ang ability advantage ng Blood Race ay ganap na na-dismiss. Naapektuhan pa nito ang paglabas ng kanilang mga antas ng kapangyarihan. Nang magtulungan sina Thomas at Arthur kasama ang mga miyembro ng Dragon Group para kabkuban sila, ang tawa ng isang babae ay biglang umalangaw-ngaw mula sa malayo, na nagmumula sa kanluran ng madilim na kagubatan. Halos lahat ay tumigil sa paggalaw dahil ang paglitaw ng gayong karakter sa ilalim ng sitwasyong ito ay hindi karaniwan. Nagtaas ng kilay si Flower Rain. Nakilala niya ang halakhak na ito, nanggaling ito sa babaeng inistorbo niya sa auction nang bumili ng Holy Grail. Gaya ng inaasahan, nang magpalit ng babaeng suit at puting kamiseta, si Lilith, matikas gaya ng dati, ay lumabas mula sa kagubatan kasama ang 13 puting lalaki na nakasuot ng itim na suit at walang ekspresyon. Sa pagtingin sa hitsura ni Lilith, dinilaan ni Charlie ang kanyang mapupulang labi nang lumitaw ang masamang liwanag sa kanyang mga mata. "Lilith, dumating ka talaga sa tamang oras." Masayang ngumiti si Lilith habang sinusulyapan ang lahat ng naroroon. Gamit ang mapang-akit na boses, sinabi niya, "Pinsan Charlie, gumaling na ba ang sugat sa braso mo?" Nakangiting sumagot si Charlie, "Salamat sa massacre blade mo, hindi pa bumabalik ang kamay ko." Ang adorable kong pinsan na si Lilith, talagang malalim ang pagmamahal mo sa akin. "My dear cousin Charlie, I said that I was not the slightest interested in doing that kind of things for now. At saka, sumali ka sa Suvoth samantalang kami ng mga magulang ko ay loyal na miyembro ng Kamarilya. Natural lang natatanggihan ko kung susubukan mo akong pilitin," nakangiting sabi ni Lilith dahil medyo humihingi siya ng tawad. "Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa babaeng ito. Charlie, hindi ka pa ba napahiya?" "Lilith, Zoro, bagamat ang iyong Kamarilya ay naniniwala sa iba't ibang mga dogma kaysa sa amin, katulad ng mga taong may lahing dugo, hindi mo kami itutulak sa isang mas mahirap na sitwasyon kaysa ngayon, hindi ba?" Tanong ni Mobses. Ang lalaking tinatawag na Zoro ay tapat na nagsabi, "Aking iginagalang na Elder Mobses, tiyak na hindi namin tutulungan ang Vatican at Red Flame Iron Brigade na labanan kayo, ngunit tiyak na babawiin namin ang Holy Grail." "Ikaw." Humihingal si Mobses. Ang naiinip na si Jason ay galit na sumigaw, "Itigil ang pagiging mayabang na ito. Sa tingin mo ba ay matatakot kami sa iyo, na magkakaroon pa ng ilang paniki? Ito ang Zeneca, kami, Red Flame Iron Brigade, ang may huling desisyon kung mananatili ka o aalis." Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Lilith. Instead, napalitan ito ng kayabangan at lamig. "Little guy, kahit hindi ako masyadong fan ng mga taga-Suvoth, mas nandidiri ako sa mga nanlalait sa lahi ng dugo. Kahit si Chief Gabriel ay hindi pa nagsasalita, sino ka sa tingin mo?" Biglang bumukas ang bibig ni Gabriel.
Gawin mo ng mabilis kung gusto mong lumaban, sabi niya sa isang simpleng pangungusap. Sinamantala ni Archimonde ang pagkakataong magpahinga habang umaatres siya sa gilid ni Lilith. Mukhang seryoso, sinabi niya, sabihin sa amin ang iyong kahilingan. Tulad ng inaasahan, naiintindihan ni Uncle Archimonde ang sitwasyon, sabi ni Lilith habang masayang ngumiti. Napakasimple. Gumawa ng blood oath. Pagkatapos naming tulungan kang makatakas, ipasa ang Holy Grail sa amin Camarilla. Dir-diretso mo kaming pinagbabantaan. Blackmail ito. Lilith, hindi ba't ang ugali mo ay magdudulot ng kahihiyan sa iyong marangal na angkan, Witch of the Night? Iyon ay wala sa iyong negosyo. At saka, kami sa Witch of the Night ay mga tagahanga ng malisya at kawalang awa, Elder Mobses. Malamig na sabi ni Lilith. Si Archimonde ay mukhang sobrang madilim. Matapos titigan ang walang kapintasan at matikas na mukha ni Lilith, tumango siya at sinabing, tinatanggap ko ang iyong alok. Ang Holy Grail na nasa iyong mga kamay ay higit na mabuti kaysa sa pagiging kabilang sa Vatican. Archimonde. Wala kang pahintulot na gawin ito. Malakas na sigaw ni Mobses. Posible bang gusto mo tayong lahat na mamatay sa mga lamok bago mawala ang Holy Grail sa kanila sa wakas? Tanong ni Archimonde. Pinigilan ni Charlie si Mobses sa pagsasalita. Sabi niya, tama si Archimonde. Kung magpartner tayo ngayong gabi, kahit papaano ay makakaharap natin ang mga aso mula sa Vatican at ang grupo ng mga kasamahan mula sa Red Flame Iron Brigade. Mailalabas pa rin natin ang ating galit sa ganitong paraan. Ngumuso si Mobses ngunit hindi natuloy ang pagtutol. Nang walang sinabing kahit ano, iniunat ni Archimonde ang kanyang mga kamay upang gumuhit ng kulay dugo na ron sa hangin. Bumantong hininga, sinabi niya, tapos na ang panunumpa sa dugo. Lilith, kumilos ka na. Stop being delusional. Since all of you want to die together, bring it on, sabi ni Jason habang malamig siyang ngumiti. Kumaway ang kanyang kamay, nagutos siya, Team Water Dragon, pakainin ang mabahong mga paniki na ito ng pinagpalang pilak na bala. Ang hanay ng mga espesyal na ahente mula sa Water Dragon ay agad na nagtaas ng kanilang mga baril bago hinaila ang mga gatilyo. Kumalat. Kasunod ng sigaw ni Archimonde, lahat ng lahi ng dugo ay umalis sa kanilang orihinal na mga lugar na may napakabilis na bilis. Gayunpaman, dahil ang pagpapaputok ng mga submachine gun ay sobrang siksik, 10 ng mga tagapaglingkod ng dugo ay mayroon pa ring mga pilak na bala na tumagos sa kanilang mga katawan, na naging sanhi ng mga ito upang magsimulang magsunog habang sila ay nagiging itim. Matapos matagumpay na maalis ang mga tagapaglingkod sa dugo, umaasa silang maghanap ng higit pang mga target. Gayunpaman, si Lilith sa sandaling ito ay lumitaw sa likuran nila. Naglabas siya ng isang hubog na talon mula sa kanyang likuran na tila may liwanag ng buwan. Ang talon ay tila transparent, ngunit nagdala ng mga loop ng ripples, mukhang partikular na kahanga-hanga. Gayunpaman, biglang sumabog ang isang napakalaking layunin ng pagpatay at isang malaking aura ng kamatayan, pagkatapos ay narinig ang mga tunog ng sigawan, tulad ng hindi mabilang na mga espiritu na nagsimulang kumalat sa kagubatan. Dodge ngayon. Sigaw ng banal na kabalyero na si Thomas, ngunit huli na siya. Bagamat ang mga miyembro ng Water Dragon ay mga elite sa mga elite, hindi sila malapit sa mga eksperto mula sa Group of 8 mula sa Dragon Group. Karamihan sa kanila ay umaasa pa rin sa kanilang kagamitan. Sa ganoong kondisyon, hindi nila naiwasan ang pag-atake sa oras. Dumaan ang kumikinang na hubog na talon na nagpakawala ng ilang daloy ng hangin. Bago naunawaan ng 10 ng mga miyembro ng Water Dragon ang sitwasyon, ang kanilang mga bungo at leeg ay ganap na naghiwalay. Tumalsik ang dugo. Ang mga pulang string ay tila naakit ng isang malakas na puwersa, lahat ng mga ito ay nasisipsip sa kurbadong talon na hawak ni Lilith. Nang ang nagniningning na talon ay tumanggap ng dugo, ang katawan nito ay nagbigay ng matingkad na pulang ilaw, na lumilitaw na mas nakakatakot at mabangis. Ang 20 o higit pa na mga banal na kabalyero ay agad na naglabas ng kanilang mga espada at same time na nag-post ng fighting stance sa harapan. Isang malakas na banal na aura ang lumitaw at pinawi ang mga masasamang espiritu. Ang talon sa kamay ni Lilith ay ang Massacre Blade, isa sa 13 sandata ng Diablo. Sa panahon ng kanyang kapanganakan, ito ay sumisipsip ng 5 milyong espiritu.
Ginamit upang harapin ang mga bilanggo ng lahi ng dugo, maaari nitong aisil ang kakayahan sa pagbawi sa sarili ng lahi ng dugo. Sa ibang lahi, sumisipsip ito ng dugo at espirito, at lumalakas habang nagpapatuloy ang labanan, paliwanag ni Thomas na may seryosong ekspresyon. Hindi ka dapat magpahinga ngayon, ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng iyong buhay. Sa wakas ay naramdaman ni Jason at ng iba pa kung gaano kaseryoso ang misyon. Sa sobrang sakit, hindi na sila naglakas-loob na sumulong. Hawak ang kanyang talam, tumayo si Lilith sa harap ng grupo ng mga banal na kabalyero. Nakangiting tila bulaklak ang kanyang katauhan habang ang talam nito ay tila demonyo. Kung siya ay sobrang nakakatakot, ayos lang sa iyo hanggat hindi kanya hawakan, anunsyo ni Flower Rain sa iba. Mukhang nakagawa na siya ng desisyon. Ipaubaya mo na sa akin itong si Lilith. Mabilis ako, kaya kung gumamit ng mahabang pag-atake sa kanya. Ipaubaya ko na sa inyo ang iba. Sumigaw si Jason, paano mo magagawa iyon? Karen, hindi mo magagawa. Kung gayon gusto mo bang makipag-ayos sa kanya? Tanong ni Flower Rain. Biglang tumahimik si Jason. Habang ang eksena kung paano iwinagayway ni Lilith ang kanyang hindi maarak na hubog na talam, agad siyang napaatras. Matigas niyang sinabi, sige, mag-ingat ka. Hindi na siya pinansin ni Flower Rain. Isang hakbang pasulong, tinitigan niya si Lilith sa kanyang harapan habang ang magkabilang kamay nito ay puno ng pilak na karayom. Kasabay nito, komprehensibong nagsimula ang labanan. Pinangunahan ni Jason ang mga miyembro ng Second Dragon Group habang tinipon ni Gabriel ang power level ng Vatican para labanan ang Blood Race na pinamumunuan nina Archimand at Zorro. Ang liwanag ng dugo at ang puting gatas na banal na liwanag ay paulit-ulit na nagniningning sa kagubatan. Ang mababang uri ng mga tagapaglingkod sa dugo ay marahas na nag-away sa isa't isa habang sila ay mabilis na nanghihina. Humajejek si Lilith. Gusto kitang kalabanan kanina sa auction. Alam mo bang galit ko sa mga magagandang babae? Galit ako sa mga babaeng maganda at mas lalo akong nilalabanan. Nakangiting sabi ni Lilith habang nakatingin kay Flower Rain na lumapit sa kanya. Nakakalungkot. Dapat ako ang tipong pinakaayaw mo, malamig na sabi ni Flower Rain. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Lilith. Dahil alam mo iyon, dapat mong maunawaan na dapat kang mamatay. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang figure ni Lilith ay naging blur mula sa kanyang orihinal na posisyon. Nang muli siyang nagpakita, isang talampakan na lang ang layo niya sa Flower Rain. Habang iniaabot niya ang kanyang talam na tila liwanag ng buwan, napakalapit nito na halos maputol ang mukha ni Flower Rain. Biglang dumulas ang katawan ni Flower Rain sa hindi kapani-paniwalang anggulo. Matapos iwasan ang pag-atake habang halos nakahiga siya, humakbang siya sa isang mataas na punong kahoy at tumalon paitaas bago pinakawalan ang malamig na mga karayom na pilak mula sa kanyang mga kamay. Masyadong mabagal. Kinawayan lang ni Lilith ang kanyang massacre blade at hinaranggan ang bawat isa sa mga pilak na karayom sa labas ng liwanag ng espada. Nang hindi na hinintay na dumaong ang Flower Rain, tumalon si Lilith pataas at winagayway muli ang kanyang talam habang tinutukan niya ang dibdib ni Flower Rain. Baka sa mga sulok ng labi ni Flower Rain ang isang mahinang ngiti. Ang isang nahulog na dahon ay nagkataon na napunta malapit sa kanya sa hangin. Biglang tumapak ang kanyang daliri sa dahon. Habang siya ay tila humiram ng isang napakalaking enerhiya, ang kanyang katawan ay biglang gumamit ng kanyang lakas, kaya mabilis siyang bumaril patungo sa lupa. Baka sa ekspresyon ng mukha ni Lilith ang pagtataka at takot. Hindi niya inaasahan na mapapabilis ng Flower Rain ang kanyang paglapag sa pamamagitan lamang ng pagtapak sa isang dahon sa hangin. Ikaw ang napakabagal. Nang umalangaw-ngaw ang tunog ng Flower Rain, ang kanyang kabilang kamay ay naglabas ng 27 pair flower needles na sumugod patungo sa ibabang bahagi ng katawan ni Lilith. Nasa himpapawid ang katawan ni Lilith habang nasa ibabaw ang kanyang talam. Gusto niyang hamarang ngunit huli na ang lahat. Habang dinilat niya ang kanyang mga mata, nagpahayag siya ng takot. Sa isang iglap, ang maikli ngunit nakakakilig na labanan ay agad na magtatapos, ngunit isang lamig ang biglang bumulwak sa puso ni Flower Rain. Ito ay masama. Nang mag-react si Flower Rain sa sitwasyon, agad siyang lumingon, at nakita niya si Lilith na nakatayo sa likuran niya na ang magandang mukha ay may kasamang ngiti, na mukhang brutal.
Sinamantala ang pagkakataon, iwinagayway niya ang kanyang massacre blade sa kanyang kamay na nagdulot ng sumisikat na dugo. Sa hangin, ang Lilith na natagos ng maraming pear flower needles ay naging fog. Larawan ng dugo. Ang maalamat na pangalan ng isang pamamaraan ng dugo ay lumitaw sa isip ni Flower Rain na parang kidlat. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol dito sa sandaling ito ay huli na. 277. Habang papalapit ang massacre blade sa Flower Rain, ang puso ay nakaramdam ng walang magawa. Ang tunog ng hangin ay lumampas sa kanyang mga tainga na parang 10,000 multo ang umungol, ngunit hindi natakot si Flower Rain. Ang kanyang pinakamalaking pakiramdam ay panghihinayang sa halip. Mamamatay na lang ba ako ng ganito? Ganito ba nagtatapos ang buhay ko? Hindi mabilang na mga eksena ang sumulpot sa kanyang isipan. Palibhas ay ipinanganak sa isang angkan tulad ng pamilya Collins, nakatadhana siyang tahakin ang mga hindi pangkaraniwang landas. Noong siya ay 11, bago siya nagtapos sa elementarya, napili siya ng Red Flame Iron Brigade na ipadala para sa mahigpit na pagsasanay, na nakuha niya mula sa mga masters mula sa Dawson Sect. Sa kanyang alaala, maliban sa pagsasanay sa araw at gabi ng walang pahinga, humiga siya sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy na mag-isa, nakikinig sa tunog ng malakas na ulan sa susan. Ang mga gabing puno ng kalungkutan at katahimikan na sinabayan lang ng tunog ng ulan ay parang kahapon lang. Dahan-dahan, hindi niya maintindihan kung para saan siya nabubuhay. Siya ay may tahanan, mga magulang at mga kamag-anak na hindi niya makikilala o makaligtaan. Bagamat maganda ang reputasyon niya sa kanyang sekta at organisasyon, hindi pa siya naging masaya noon. Sa loob ng 20 taon na siya ay nabubuhay, pakiramdam niya ay nawala siya sa isang gubat. Madali siyang nakaligtas, ngunit hindi na siya makaalis doon. Nang matapos niya ang kanyang pag-apprentice, tinanong niya ang kanyang Panginoon, "Guro, bakit gustong mabuhay ng mga tao?" Ang kanyang amo ay nag-isip ng napakatagal bago sumagot, iyon ay dahil ang iba ay gustong umalis. Oo, yan talaga ang sagot. Ganyan talaga ang buhay. Sino ang nakakaalam kung para saan sila nakatira? Hindi ba lahat sila ay nabubuhay para sa iba? Parang electric current ang mga masalimuot na iniisip sa kanyang isipan. Ipinikit ni Flower Rain ang kanyang mga mata nang makita ng kanyang kaakit-akit at malamig na mukha ang isang malabo at hindi maipaliwanag na ngiti. Gayunpaman, ang sakit na handa niyang tanggapin ay hindi dumating gaya ng inaasahan. Biglang naramdaman ni Flower Rain na nakapulupot ang kanyang slim waist ng mainit na braso. Itinaas ang katawan niya na parang may dalang plastic bag na parang walang kahirap-hirap. Parang may naramdaman siyang biglaang paggalaw. Gayunpaman, bago pa makapag-react ang utak niya, natapos na ang lahat. Anong nangyari? Hoy, kahit pakiramdam mo hindi ka makakatakas, subukan mo man lang. Bakit ka naghintay na maputol ka bigla? Hindi ka naman masyadong pangit, naghihintay ka ba ng magpapaplastikan sa iyo? Kailangan mong sumailalim sa ganoong operasyon sa ospital. Sa kagubatan, kahit isang higanteng kutsilyo ng gulay ay magrereklamo na masyadong malaki ang puwitan mo. Ang kasuklam-suklam ngunit napakapamilyar na tunog ay nagbalik kay Flower Rain sa realidad ng napakabilis. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, halo-halong damdamin ang naramdaman niya. Sa isang ulirat, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa lupa. May sigarilyo sa bibig niya at parang nagbubuga ng usok ang ilong niya, para siyang gangster. Sa makapal na kapaligiran, siya ay lumitaw na nakakagulat na malinaw at maliwanag. Siya yun. Nagpupumiglas mula sa brasong nakapulupot sa kanyang baywang, lumingon si Flower Rain at nakita si Justin na inilibot ang kanyang mga mata sa walang magawa at malungkot na paraan. Ikaw. Bakit ka nandito? Tanong ni Flower Rain habang namumula ang mukha. Ito ang unang pagkakataon na niyakap siya ng isang lalaki at nakipag-ugnayan sa isa ng ganito kalapit. Nang lumitaw si Justin, hindi lang niya ginulat ang Flower Rain, lahat ng nakasaksi sa eksena ay nagulat at naramdaman din nila ang malakas na tibok ng kanilang puso. Si Flower Rain na inaasahang hiwain sa kalahati ng massacre blade ni Lilith ay biglang natangay ng anino, inilayo siya sa orihinal niyang posisyon. Nang muling maaliwalas ang eksena, nakita ang lalaking ito na tumabi habang nakayakap kay Flower Rain. Kinilala ni Jason at ng iba pang miyembro ng Second Dragon Group si Justin. Talagang nakaramdam siya ng tuwa at asar at the same time.
Masaya siya na nailigtas ni Justin si Flower Rain, ngunit naiinis na niyakap siya ni Justin. Ang mga tao mula sa Vatican at ang Dark Parliament ay nagpahayag ng pagkamangha. Ito ay hindi lamang tungkol sa lakas ng loob, ang pagliligtas sa isang tao sa ilalim ng welga ng massacre blade ni Lilith. Tiyak na mas malakas ang kanyang bilis kaysa kay Lilith. Bagamat ang kanyang edad ay hindi kayang labanan ang lahi ng dugo ng mga nakaraang henerasyon, tiyak na isa siya sa 10 pinakamalakas sa kanila dahil sa kanyang marangal na linya ng dugo at pagkakaroon ng isang maalamat na sandata. Hindi agad sinagot ni Justin ang tanong ni Flower Rain. Bigla niyang naramdaman na nalabas ang sigarilyo sa bibig niya. Dahil sobrang bilis ng takbo niya, hindi lang napatay ng biglang malamig na hangin ang sigarilyo, kundi nagyelo rin ang dulo nito. Sa pakiramdam na walang magawa, iniluwa ni Justin ang kalahating usok na sigarilyo. Sa tingin mo payag ba akong pumunta dito? Tanong ni Justin, hindi nasisiyahan. Kayong mga tao mula sa Red Flame Iron Brigade ay napaka-busybodies. Ang labanan sa pagitan ng Vatican at Dark Parliament para sa Holy Grail ay ang kanilang internal affair. Sila ay nakikipaglaban sa loob ng 10 siglo, ano ang ginagawa ninyong hakbang? Malamang na sa tingin ninyo ay makakasama nila ang mga mamamayan sa Zenica. Ang lahi ng dugo ay may utos na tinatawag na seclusion na ginagawa sa ilalim ng lupain. Para sa paghamak, nagpanik si Flower Rain. Sinabi niya, ito ay isang utos mula sa itaas. Higit pa rito. Hindi ba ang madilim na parliament ang masamang panig? Mukhang hindi ninyo naiintindihan ang lahi ng dugo. Ipapaliwanag ko sa inyo pagkatapos malutas ang bagay na ito, sabi ni Justin bago bumantong hininga. Gusto kong panoorin lang kayong mag-away sa tabi. Pero, nakita kong mamamatay na kayo kaagad. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpasya pa rin akong iligtas kayo. Natigilan si Flower Rain. Ipinapakita ang iyong sarili para sa akin. Nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang magtanong, bakit mo ako nilapitan? Isipin mo, kapatid ka ni Karina. Si Karina ay dakilang kapatid ng asawa ko. Kahit ang asawa ko ay tinatawag kang elder sister. Noong panahon ng pagnanakaw sa bangko noon, tinulungan mo akong makaalis sa sitwasyon, at nagkaroon na rin tayo ng ilang interaksyon sa nakaraan. Hindi ko kilala ang maraming tao sa bansang ito, at hindi ako itinuturing na malapit sa iyo, ngunit hindi ako nababahala sa iyo pagkatapos ng lahat. Masama ang pakiramdam ko kapag may taong nalulungkot tungkol dito, dahil maaari naman akong sisihin sa isang paraan. Naglabas si Justin ng sigarilyo sa bulsa ng kanyang kamiseta bago ito sinindihan habang nagsasalita. Sa dilim, ang puting usok ay lumitaw lalo na kapansin-pansin. Pagkatapos malanghap ng usok, nagpatuloy siya sa pagsasalita, ang swerte mo. Tiyak na iniwan kitang mamatay kung ilang taon na ang nakalipas. Ngayong ang kahangahangang ako ay may sariling pamilya, nabubuhay ako bilang isang tao. Kailangan kong gumawa ng isang bagay na makatao sa isang paraan o iba pa. Hindi na nagtanong pa si Flower Rain dahil nalungkot siya sa pakikinig sa mga nakalilitong dahilan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihinayang sa kanyang unang bakas ng pag-asa. Ano ba tong iniisip ko? Hindi ba palagi na lang siyang kakaiba? Sa sandaling ito, ang pagdating ni Justin ay nagbigay ng iba't ibang uri ng pag-iisip sa mga tao doon. Ang sitwasyon ng digmaan ay nasa tuktok nito. Sa panig ng Vatican, tanging sina Gabriel, Thomas, Arthur at 7 o 8 iba pang mga banal na kabalyero ang natira. Ilang miyembro ng Jason II Dragon Group ang namatay din. Sa panig ng Dark Parliament, si Lilith, Archimond at ang iba pang 4 na matatanda ng lahi ng dugo ay mayroon lamang 4 na tagapaglingkod sa dugo. Gayunpaman, dahil ang perpektong kooperasyon ng Massacre Blade ni Lilith ay masyadong malakas, walang nakakaalam kung ano ang magiging wakas. Ngunit dahil ang Holy Grail ay nasa kamay ng lahi ng dugo, tiyak na hindi susuko ang Vatican. Sa sandaling ito, pagkatapos maihayag ang kahangahangang antas ng kapangyarihan ni Justin, tila siya ang tagatukoy ng wakas kahit saang panig siya nagpasya na tulungan. Mister, kahit na curious ako kung sino ka, gusto ko lang malaman kung aling panig ang tinutulungan mo ngayon, mataimtim na sabi ni Lilith pagkatapos panatilihin ang kanyang malatubig na Massacre Blade. Siya ang malinaw na nakadarama ng kakayahan ni Justin.
Bagamat kinasusuklaman ni Jason si Justin, alam niya na dapat siyang tumayo sa panig ni Justin kung gusto niyang mabuhay. Dahil dito, agad niyang sinabi, kailangan mo pa bang magtanong? Hindi mo ba nakita na niligtas niya ang isa sa atin? Natural na kakampi siya ng Red Flame Iron Brigade natin. Bilisan mo ibigay mo ang Holy Grail at asar ka sa Zeneca. Malamig na tiningnan ni Justin si Jason. Sino ba sa mga tainga mo ang nakarinig na ako ay isa sa inyo? Kung magsalita ka pa ng kalokohan, papatayin mo na kita. Sa tingin mo, karapat-dapat ba ang iyong hanggal na buhay na iligtas ko? Ang kanyang walang awa na mga salita ay nagtulak sa kay-abangan ni Jason pabalik sa kanyang tiyan. Namumutla, hindi nang ahas si Jason na magsalita. Natatakot siya na talagang iwan sila ni Justin o kaya ay labanan sila. Dahil naramdaman ang nakakatakot na panggigipit ni Justin bukod pa sa nakikita niya ang kanyang nakakatakot na bilis, hindi nang ahas si Jason na labanan siya. Ang mabigat na baluti ni Gabriel ay may ilang mga gasgas sa kasalukuyan. Gayunpaman, sa pangkalahatan siya ay napakahusay, hindi siya nasaktan ng husto. Nakakunot ang noo niyang tinanong si Justin, ang kakayahan ng iyong kamahalan ay higit pa sa amin. Posible bang ginagawa mo rin ito para sa Holy Grail? Hindi ko man lang makumpirma ang pagiging tunay ng iyong Holy Grail, bakit ako magiging interesado dito? Higit pa rito, ang terminong kawalang hanggan, ay walang anumang pangunahing kahulugan para sa akin, sabi ni Justin habang siya ay nakangiti ng hindi maganda. Kung gayon, ano ang gustong gawin ng kamahalan? Kinakabahang tanong ni Archimonde. Nag-isip sandali si Justin. Aniya, gusto ko lang umalis ng matiwasay na buhay dito, para hindi mo masyadong mabilis na patayin ang mga miyembro ng Red Flame Iron Brigade. Siyempre, kung gusto nilang patayin kayo kahit anong mangyari, kaya ko rin kayong tulungan. I personally don't hold any feelings towards your Vatican and the Dark Parliament. Para sa akin, wala sa inyo ang itinuturing na mabuti o masama ang nangyayari ngayon. Dati. Napakarami sa ating maluwalhating banal na kabalyero ang namatay. Paano ko nalang baliwalain ang bagay na ito? Tanong ni Gabriel sa malalim na boses. Humph, Gabriel, sa tingin ko ay ayaw mo lang isuko ang Holy Grail, hindi dahil sa pagkamatay ng iyong mga tao, mabangis na sabi ni Mobses. Nakangiting sinabi ni Lilith, nagtataka ako kung ano ang pangalan ng kamahalan. Kung tutuusin ang sitwasyon, kahit na handa tayong umalis sa Zeneca, ang kabaligtaran ay hindi. Maaari ko bang malaman kung ano ang iniisip ng kamahalan tungkol dito? Ngumisi si Justin. Dahil hindi kayo handang isuko ang tanggang Holy Grail, gawin natin ito, ibigay sa akin at sisirain ko ito kaagad. Magiging patas pagkatapos nito. Hindi pwede. Malakas na sigaw ni Gabriel, Archimonde at ng iba pa. Biglang naging walang ekspresyon si Justin. Do you guys think I'm here to listen to your opinions? Huwag mo na akong iritahin. Kapag ako mismo ang kumilos, wala ni isa sa inyo ang makikinabang. Hindi dapat kami masyadong maliitin ang iyong kamahalan. Bagamat mas malakas ang iyong kamahalan kaysa sa karamihan, sa palagay ko ay hindi tayo malaya na madaling mapatay, mataimtim na sabi ni Archimonde. Wala nang pasensya si Justin na magsalita. Kung babalik ako mamaya, si Marian ay talagang uuwi na siya at sumakay na ako ng taxi. Ngayong hating gabi, hindi ba ito nagpapahirap? Dahil walang sino man sa inyo ang maaaring magkompromiso, hahanapin ko ang bawat isa sa inyo at tingnan kung kaninong katawan ito. Ako mismo ang kukuha nito kung hindi ninyo ito kusang ibigay. Sa sandaling matapos magsalita si Justin, ang kanyang katawan ay agad na nawala sa kanyang orihinal na posisyon. Nang muli siyang nagpakita, tumabi siya sa katawan ni Charlie. Nagtatakang nais ni Charlie na umiwas. Gayunpaman, bago niya magawa iyon, naramdaman niya ang kamay ni Justin na humawak sa kanyang bisig. Isang masakit na malamig na pagpatay na aura at nangingibabaw na pang-aapi ang lumitaw, na nagbigay sa lumang espiritu ng palpitation ni Charlie, na nakalimutan niyang lumaban. Matapos mabilis na halukayin ni Justin ang katawan ni Charlie at tiyaking wala ito sa kanya, itinapon niya si Charlie at tumalon papunta sa susunod niyang target, Mobses.
Habang tinitingnan ng lahat ng naruroon kung paano hindi makapaniwalang itinapon ni Justin ang elder level na si Charlie na parang isang laruan, mabilis nilang napansin na totoo ang tinatawag na take it myself ni Justin. Gayunpaman, nang ang lahat ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan ngunit nasisiyahan na si Justin ay hindi pumapatay, si Justin ay biglang natulala sa lupa. Bakit ganon? Agad na naging mapurol ang ekspresyon ni Justin na parang nasaksihan niya ang isang bagay na hindi kapani-paniwala, nakatingin sa mobses na nakatayo 3 talampakan ang layo. Kasabay nito, habang nalilito ang lahat, nawala si mobses sa manipis na hangin. Mga mobses! Sigaw ni Archimond at ng iba pa. Halatang kinakabahan sila dahil hindi rin nila alam kung ano ang nangyayari. Bago pa marinig ang sigaw ng lahat, sa lugar kung saan nawala si Mobses, isang maliit, dark golden wine cup ang nakabitin sa hangin. Sa hindi kapani-paniwalang kakaibang eksenang ito, hindi na nagpakita si Mobses, habang ang tasa ng alak ay nahulog ng mag-isa, gamulong-gulong sa lupa bago nagkataon na napunta sa harap ng mga paa ni Justin. 278. Ang ganitong eksena ay lumampas sa imahinasyon ng karamihan ng mga tao. Hindi nila ma-visualize ang nangyari. Walang anumang pagbabago-bago ng enerhiya, o walang anumang magarbong pagtatakip. Ang buhay ng isang nakatatanda sa lahi ng dugo ay nawala na lamang sa manipis na hangin. Ito ay isang ganap na hindi maipaliwanag na problema. Bago bumalik ang kamalayan ng lahat, yumuko si Justin at kinuha ang dark golden wine cup mula sa lupa. Ang gilid ng tasa ng alak ay inukitan ng mga sinaunang linya ng Common Era. Maliban sa pagmumukhang lipis na, parang wala itong espesyal. Gayunpaman, hindi masyadong natuwa si Justin sa paghawak sa tinatawag na Holy Grail, sa kamay. Sa pananaw ng mga tao sa paligid, tila tinatrato niya ang bagay na di umano'y makapagbibigay ng kawalang hanggan, bilang isang piraso ng sirang at walang halagang metal. Ikaw pala, napatay mo ba si Mobses? Malakas na tanong ni Archimond. Paglingon, malamig na ngumiti si Justin. Masisiguro ko sa iyo na hindi ko siya pinatay. Ngunit tungkol sa kung paano siya namatay, sa palagay ko ay hindi ko kailangan na bigyan kayo ng paliwanag. Ngayon, ang iyong pinakahinahangad na Holy Grail ay nasa aking mga kamay. Ano ang plano ng kamahalin? Tanong ni Lilith habang nakatingin sa tasa ng alak sa mga kamay ni Justin, na ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng matinding pagnanasa. Gayunpaman, makatwiran niyang pinigilan ang sarili na huwag humakbang. Habang nilalaro ang tasa sa kamay, bumulong si Justin, maaaring ang bagay na ito ang tunay na Holy Grail, ngunit sa kasamaang palad, isa na lamang itong antik ngayon. Naniniwala akong pag-aaksaya ng oras ang pagsasabi sa inyo ng dahilan. Dahil wala na itong silbi ngayon, gagawin ko itong mawala dahil ito pa rin ang magiging dahilan ng inyong pakikipaglaban. Nang matapos siyang magsalita, kinurot ni Justin ang Holy Grail sa kanyang kanang kamay ng mariin bago hinintay na mag-react ang mga tao sa paligid. Ang metal na tasa ay kumilos na parang isang piraso ng matigas na papel, nasira ito at nabaluktot sa isang bola ng scrap. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng ayaw nilang maniwala na talagang sinira ni Justin ang Holy Grail. Ikaw! Naglakas loob kang sirain ang Holy Grail. Galit na sigaw ng Holy Knight Thomas. Ito ay isang insulto sa Panginoon. Hinahamon mo kami sa Vatican. Si Gabriel, Lilith at ang iba pang lahi ng dugo ay parang nananaginip. Ang bagay na pinaglabanan ng magkabilang panig ay nawala ng ganoon lang. Direktang itinapon ni Justin ang piraso ng scrap sa lupa. Hindi ba kayo nakakaramdam ng kakaiba? Kung ito ang tunay na Holy Grail, madali ba itong masisira sa akin kanina? Ang dahilan kung bakit natatangi ang Holy Grail ay dahil hawak nito ang banal na kapangyarihan ni Jesu Kristo, hindi dahil sa espesyal na material nito. Ano ang kakaiba dito? Hindi pa rin kinalma ni Thomas ang sarili. Nakangiting sinabi ni Justin, dahil iyon ang gusto mong paniwalaan, wala na akong magagawa noon. Sa huli, gaya ng nakita ninyo, wala na ang Holy Grail. Kung pipiliin mo man akong kalabanan o bumalik sa pinanggalingan mo ay desisyon mo. Gayunpaman, hayaan mo akong bigyan ka ng babala, dapat mamatay kayong lahat kung pipiliin ninyong lumaban. Hindi ko naman iniisip na talagang mayabang kayo. Siyempre, sa tingin ko ito ang buhay ninyo para makipag-away. Para sa iyong tinatawag na pananampalataya.
Hindi ba gustong ipalaganap ng Vatican ang ideyang ito? Nang matapos magsalita si Justin, lahat ng nandoon ay tumahimik. Sa katunayan, inalis na nilang lahat ang pag-iisip na makipaglaban mula noong kakaibang pagkawala ng Mobses. Ang mga tao ay palaging natatakot sa mga bagay na hindi nila pamilyar. All of them were worrying, ganun din ba ako mawawala bigla? Nagkatinginan sina Thomas at Gabriel at natuklasan nila ang kawalan ng kakayahan sa kanilang mga mata. Sa panig ng Dark Parliament, hindi sila masyadong nagalit sa pagkawala ng Holy Grail dahil ito ay isang bagay na pag-aari ng Vatican. Ang kanilang pangunahing layunin ng pagkuha nito ay upang maibalik ito sa Europa upang kumilos bilang isang simbolo ng tagumpay, at marahil ay gumawa ng ilang pananaliksik. Pagkatapos ng lahat, ang mga mananampalataya ni Satanas ay hindi magkakaroon ng kawalang hanggan mula sa Diyos. Ang tanging kabiguan nila sa misyon ay ang pagkawala ng elder-level mobses mula sa lahi ng dugo. Tungkol sa mga tagapaglingkod sa dugo, sila ay sinadya upang isakripisyo pa rin. Bilang isang resulta, sina Archimonde, Zorro at ang iba pa ay tumingin sa kanilang pinakamalakas na kakampi, si Lilith, upang matukoy ang kanilang susunod na hakbang. Si Lilith ay mukhang talagang kalmado. Matapos bahagyang magulat, ang kanyang maganda at iskarlote na mga mata ay dahan-daang namutla habang sila ay nagbago sa kulay ng isang asul na hiyas, na bumabawi sa kanyang eleganteng blonde na babae. Kahit papaano, itinago ni Lilith ang kanyang massacre blade na kumislap ng marahas na liwanag sa likod niya. Nawala ito ng tuluyan. Evidently, hindi na siya lalaban. Nakangiting matamis, naglakad si Lilith pasulong habang nakatingin kay Justin ng walang tiyak na tingin. Kamahalan, gusto ko talaga kung paano ka magsalita. Sa tingin ko alam ko na kung sino ka ngayon. Kinakatawan ko ang Dark Parliament para mag-alok sa iyo ng taos-pusong paghingi ng tawad sa iyong pagkakasala sa iyo kanina. Nakapagdesisyon ka na ba? Hindi inakala ni Justin na may tatago niya ng matagal ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat ang Dark Parliament ay hindi isang organisasyong nauugnay sa anumang bansa, ang kanilang makasaysayang pinagmulan ay mas malalim kaysa sa anong iba pang mga lihim na organisasyon. Naturally, ang kanilang intelligence network ay nasa buong mundo. Tumango si Lilith. Siyempre, lubos akong naniniwala na ang kamahalan ay may kakayahan na payagang umalis sa lupain ng Zeneca. Dahil wala na ngayon ang Holy Grail, dapat na tayong bumalik sa Europa. Naway magkaroon ka ng masayang paglalakbay, nakangiting sabi ni Justin. Nakangiti, biglang sumandal si Lilith sa mga tainga ni Justin bago bumulong ng isang bagay na tanging si Justin lang ang nakakarinig. Hindi nag-alala si Justin na bigla siyang atakihin ni Lilith habang papalapit siya. Bagamat malakas si Lilith, si Justin ay nasa ibang antas sa kanya. Para sa kanya, ang kanyang massacre blade ay isang bagay na madaling durugan tulad ng Holy Grail. Higit pa rito, hindi nagdala si Lilith ng pamatay na aura. Nang matapos magsalita si Lilith, inilayo niya ang kanyang ulo sa tenga ni Justin bago tumingin sa kanya ng may kaba ng may pananabik. Nang tumingin siya kay Justin ng hindi kumukurap, hindi siya kamukha ng Lady Devil kanina, kundi isang ordinaryong magandang Western girl. Nahiya si Justin habang nakangiti siya bago hinawakan ang kanyang baba. Siya ay tumingin lubhang perverted, shock ang lahat ng iba pang naruroon. Anong nangyari sa dalawang ito? Bilang isang babae, nakaramdam si Flower Ray ng labis na pagkasuklem. Ganun lang ba siya ka-intimate sa vampirang ito? Mukha pa nga silang nanliligaw sa isa't isa. Ito. Napakawalandian ito. Gayunpaman, kahit papaano ay naramdaman niyang nagseselos siya. Ang Flower Ray na nagkaroon ng hindi mapigilan, komplikadong damdamin sa sandaling ito. Gusto mo ba talagang gawin iyon? Mahinang tanong ni Justin na parang kinukumpirma niya. Unti-unting namula ang maputi at makinis na balat ni Lilith. Habang kumikinang ang kanyang mga mata, nagtanong siya, pwede ba? Magsasakripisyo ako ng kaunti kung ganoon, matuwid na sabi ni Justin. Tuwang-tuwa, sumugod si Lilith pasulong habang pinulupot niya ang leeg ni Justin gamit ang kanyang mahahabang kamay bago inilapat ang kanyang pula at pinong labi sa labi ni Justin. Hindi nagtagal, isang malamig at makinis na dila ang nakaunat at nakipag-ugnay sa pagsasama ni Justin. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat.
Walang nakakaintindi sa nangyayari, bakit bigla na lang silang naghalikan ng French. Napaiwas ng tingin si Flower Rain dahil hindi na siya makatiis na tumingin sa kanila. Habang siya ay tahimik, nagsasalita siya ng masama tungkol kay Justin sa kanyang puso. Hindi naman siya kamag-anak sa akin sa anumang paraan. Bakit ko naman iisipin ang katangahan niyang ugali? Uye, pagbalik ko, dapat kong sabihin kay Marian na si Justin ay muling humalik at niyakap ang ibang babae sa likod niya. Pagkatapos magpakasawa sa dugo-lahi eksklusibong tamis ni Lilith sa ilang sandali, sa wakas ay nakipaghiwalay siya kay Lilith. Nakangiting sabi niya, sige, tapos na. Isama mo na ang mga tauhan mo at umalis ka kaagad. Ilang sandali pa ay tinitigan ni Lilith si Justin bago ngumiti at nag-aatubili na tumalikod upang gumawa ng hand gesture kay Arch-Hyman at sa iba pa mula sa lahi ng dugo. Dahil tinitigan ng Vatican at Red Flame Iron Brigade, nawala ang lahi ng dugo sa kagubatan sa isang kisap mata. Tumingin si Justin kay Gabriel at sa iba pa. Gusto mo bang awayin ako sa pamamagitan ng pananatili? Hindi nasisiyahang sinabi ni Gabriel, bagamat gusto kong subukang lumaban, hindi ito ang tamang oras sa kasalukuyan. Aalis kami ng Zenica, ngunit kamahalan, mangyaring tandaan na sinira mo ang aming banal na kapita ngayon. Bagamat lubos nilang kinasusuklaman si Justin, nagpasya si Gabriel at ang iba pa na bumalik sa Vatican ng mahinahon upang suriin ang pagkakakilanlan ni Justin bago sila gumawa ng anumang mga plano. Pagkatapos niyang magsalita, na may galit na tingin, dinala ni Gabriel sina Thomas, Arthur at ang iba pang mga banal na kabalyero upang umalis sa eksena. Sa wakas, tanging Flower Rain, Jason at ang iba pang miyembro mula sa Red Flame Iron Brigade ang natira. Bagamat naiirite si Jason sa nakakatakot na paraan ni Justin sa paghawak ng usapin, hindi siya nang ahas na labanan siya. Matapos titigan si Justin, winagiwi niya ang kanyang kamay habang binabalak niyang paalisan ang kanyang mga nasugatang miyembro. Si Flower Rain naman ay hindi nagmamadaling umalis. Nakatayo siya sa lupa habang nakatingin kay Justin, tila may hinihintay. Karen, bakit hindi ka umaalis? Nag-aalalang tanong ni Jason. Hindi lumingon si Flower Rain para tingnan siya. Sabi niya, makikipag-ugnayan ako sa ilang tao para pangalagaan ang pinangyarihan ng krimen. Maaari mo munang dalhin ang iba. Hindi naman, hindi ako mapakali na iwan ka sa isang taong ganito kadelikado, malakas na sabi ni Jason. Mananatili ako dito kasama mo. Inis na pinandilatan siya ni Flower Rain. Dahil alam mong delikado siya, bakit mo gustong manatili? Hindi mo ba masasabi na hindi kanya gusto? Maingat na sinulyapan ni Jason si Justin. Nang makitang walang anumang reaksyon si Justin, lalo siyang nabalisa. Kahit galit siya, pakiramdam niya ay mas mahalaga ang buhay niya. Kaya, tiningnan niya muli si Flower Rain bago pinalis ang kanyang mga kasamahan. Mahinang napabuntong hininga si Flower Rain. Ang duwag. Tahimik na nakatingin si Justin sa eksena. Sinabi niya, bagaman siya ay isang duwag, siya ay isang medyo kawili-wiling tao. Hindi ka ba aalis? Oo, ako nga. Pero bago iyon, marami akong itatanong sa iyo, sabi ni Flower Rain. Anong mga tanong? Tungkol sa sinabi mo kanina. Sabi mo hindi natin naiintindihan ang Dark Parliament. Hindi ba masama na tingnan sila bilang mga bampirang naninira sa sangkatauhan? Tanong ni Flower Rain. Sa sandaling ito lamang naalala ni Justin na bibigyan niya sila ng paliwanag. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya, kailangan kong pag-usapan ang kasaysayan ng lahi ng dugo upang magsimula. Dahil sila ay umiral ng napakatagal, wala akong masyadong alam tungkol sa kanila. Gayunpaman, maaari kong sabihin sa iyo ang pangkalahatang sitwasyon tungkol sa Dark Parliament. Bago ang Middle Ages, ang lahi ng dugo ay maaaring ituring na pinuno ng Europa. Noon, sila ay talagang isang marahas na lahi. Gayunpaman, dahil sa pagkakaroon ng Rome Vatican, nagsimulang lumaban at lumaban ang mga tao. Bagamat malakas ang lahi ng dugo, hindi nila kayang ipagtanggol ang sama-samang pag-atake ng libu-libong mamamayan. Ang lahi ng dugo pagkatapos ay nagtayo ng isang lihim na partido, Camarilla. Ang organisasyong ito ay isang pangunahing bahagi ng Dark Parliament.
Mayroon silang 6 na pangunahing utos na ang pinakamahalaga ay ang pag-iisa, ibig sabihin ay kailangan nilang mamuhay ng lihim sa sangkatauhan at talikuran ang kanilang pangangibabaw sa mundo. Mula noon, ang terminong lahi ng dugo ay tila naging alamat. Hindi na sila nakikita ng mga tao ngayon bilang katotohanan. Kumunat ang noo ni Flower Rain. Binanggit ni Lilith ang tungkol kay Camarilla na tila miyembro ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, ang ibang mga tao ay mula sa ibang organisasyon. Ano ang ibang organisasyon na tinatawag na Savath? Sinabi ni Justin, si Savath ay tinutukoy bilang samahan ng Diablo sa lahi ng dugo. Sila ay isang grupo ng mga ekstremiste na hindi gustong mapag-isa. Sino man mula sa lahi ng dugo o ng maling pananampalataya ay maaaring sumali, ngunit dahil sila ay mas mababa sa kakayahan sa pakikipaglaban, hindi sila kasing lakas ni Camarilla sa lahi ng dugo. Ngayon, si Archimonde at ang iba pa ay napunta sa kanilang posisyon sa Holy Grass na pinalakas ang kanilang dugo kasama ang iba pa. Makipaglaban sa Camarilla, habang si Lilith at ang lalaking Zorro ay dumating upang limitahan sila. May naintindihan si Flower Rain. Sa madaling salita, kahit na ang Holy Grail ay talagang napunta sa mga kamay ng lahi ng dugo, hindi ito makakaapekto sa mga tao sa anumang paraan. Ganyan talaga. Kayong mga taga Red Flame Iron Brigade ay ginamit lang ng Vatican bilang kanilang mga mandirigma. Umiling si Justin habang nakangiti. Sa totoo lang, bagamat ang Vatican ay isang organisasyon na nagsisilbing hustisya sa ibabaw, sa totoo lang, isa lang silang asosasyon na sumasalungat sa Dark Parliament. Noon pa man ay ipinaglalaban nila ang kanilang mga benepisyo at karaniwan ay hindi makisangkot sa pagitan ng mga interes ng iba't ibang bansa. Kaya naman hiniling ko sa inyo na huwag kayong makaladkad. Tumango si Flower Rain. Magsusumbong ako sa general. Ang mapahamak na Vatican, hindi tayo dapat nagtiwala sa kanila. Kung wala ka ng kailangan, aalis na ako, sabi ni Justin. Pakiramdam niya ay malapit na siyang umalis, kung hindi ay kailangan na niyang sumakay ng taxi pauwi. Pinigilan ng Flower Rain si Justin habang mabilis niyang sinabi, paano ang Holy Grail? Totoo ba ang chismis? Maaari ba nitong bigyan ng mga tao ng kawalang hanggan? Sa pagsasalita tungkol sa Holy Grail, mukhang hindi masyadong masaya si Justin. Bumantong hininga, sinabi niya, hindi ko alam. Napakakomplikado ng tanong na ito. Kahit na ano, ang pagkawala ni Mobses kanina ay isang isyu na mas makabuluhan kaysa sa may isip ninyo. Gayunpaman, hindi ito ang dapat ninyong asikasuhin. Sapat na ang pagbibigay ng briefing sa inyong general kapag bumalik kayo. Medyo nadismaya si Flower Rain. Sa kanyang puso, naramdaman pa rin niya na hindi payag si Justin na sabihin sa kanya ang totoo. Tapos, ngayon lang. Ngayon lang Lilith. Paano mo magagawa iyon? Sabi ni Flower Rain habang nilalabanan ang awkwardness. Matagal siyang nag-alinlangan sa paksang ito, ngunit nagpa siya pa ring sabihin ito. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko kay Marian ang tungkol dito? Nagkabalikan lang kayo kanina, gusto mo bang magkaroon muli ng pagtatalo? Mabilis na tumalikod si Justin habang sinusubukan niyang pasayahin siya. You shouldn't say it out. Kanina, tumingin sa akin si Lilith na parang fan ay tumingin sa isang idolo. We merely kissed for a bit using our pure hearts. Wala pa akong nahahalikan na vampira sa buhay ko. Alam mo rin, wala akong immunities laban sa mga beauties. At saka, it really isn't a big thing to kiss from the Western people. Walang ibang ibig sabihin. Kung tutuusin ay totoo ang sinabi niya. Tunay na hindi pinanghahawakan ni Justin ang ganoong uri ng intensyon sa babaeng ito ng lahi ng dugo na nabuhay sa hindi kilalang tagal ng panahon. Curious lang siya kung ano ang pakiramdam ng gawin iyon. Tuluyan nang nawala ng imek si Flower Rain. Ang lalaking ito ay hindi makatuwiran. Ganoon ba kasaya ang humalik sa isang vampira? Siguradong sumipsip ng maraming maduming dugo ang bibig niya. Nakakadiri. Galit na naglabas ng salita si Flower Rain bago umalis sa eksena gamit ang lightness skill. Tip ni Master, lightness skill, Chinggong, kadalasang hindi isinasalin bilang Chinggong. Ang kakayahang gamaan ang katawan at kumilos ng may mahusay na liksi at tulan.
Sa mataas na kasanayan, ang mga practitioner ng kasanayang ito ay maaaring tumakbo sa tubig, tumalon sa tuktok ng mga puno, o kahit na dumausda sa hangin. Si Justin lang ang naiwan sa eksena. Naguguluhan, napakamot siya sa likod ng ulo habang bumubulong, hindi ba sinabi ng babaeng ito na siya ang bahala sa pinangyarihan ng krimen? Bakit siya umalis? 279. Dahil sa krisis sa pagnanakaw sa auction, biglang huminto ang peak moment ng piging ng pamilya Brown bilang resulta ng pag-alis ng mga bisita sa lugar. Si Conrad ay nasa napakasamang kalagayan. Binigyan pa niya ang kanyang anak na si Rommel Brown ng matinding pagbulyaw dahil sa tingin niya ay pagpapabayaan ni Rommel sa tungkulin ang hindi pangangasiwa ng maayos sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng insidente, ang lalong nainas ay si Karina. Siya ang hepe ng isang istasyon ng pulisya, habang ang gayong kaganapan ay naganap sa harap ng kanyang mga mata. Ang mas nakapanlulumo, hindi na matunten ang mga kriminal matapos maglagay ng ganoong malaking akto ng pagnanakaw. Gayunpaman, matapos itong mangyari, ang biglaang pagkawala ng kanyang kapatid na si Karen at ang biglaang pag-alis ni Justin ay naging kakaiba kay Karina. Ngunit itinatago niya ang lahat sa loob ng kanyang sarili. Sa labas ng pangunahing pasukan ng villa, ang mga madilim na ilaw ay sumikat sa dalawang itim na kotse sa ilalim ng 4 na pine tree na berde sa lahat ng 4 na panahon. Sa tabi ng mga higanteng vase sa tabi ng kalsada, nakatayo si Marian na nakasuot pa rin ng kanyang gown. Sa malungkot at malamig na gabi, nawalan siya ng malay habang nakatingin sa malayo, sa direksyon ng conference hall. Walang sinasabi, biglang umalis si Justin. Sinabi lang niya na titingnan niya ang sitwasyon. Gayunpaman, halos 1 oras na ang lumipas. Dahil sa kawalan niya ng balita, nababalisa si Marian kung naaksidente ba siya o hindi. Hindi inisip ni Marian na ganoon pala siya kahalaga sa kanya. Buti na lang palagi silang magkasama, at mag-asawa. Naniniwala si Marian na magkakaroon siya ng damdamin para sa kahit isang hayop, lalo na sa isang may sapat na gulang. Normal lang na nag-aalala siya. Bilang resulta, nagdala ng isang nababagabag na puso, nagpasya si Maria na maghintay ng ilang sandali sa labas ng pasukan. Ngunit mabilis na lumipas ang 1 oras at naghihintay pa rin siya. Dahil taglamig noon, kahit na ang mga lungsod sa timog ay wala sa pinakamalamig, hindi pa rin maiwasan ni Maria na yakapin ang kanyang katawan habang paulit-ulit niyang hinihimas ang kanyang mga braso, na namumula ang kanyang ilong. Sa sandaling ito, si Jenna na nakasuot ng Martin coat sa kanyang mga balikat, ay lumabas sa kanyang purple na Cadillac limousine bago magalang na naglakad patungo kay Marian at binalot ng maingat na puting coat si Marian. Hindi tinanggihan ni Marian ang kanyang alok. Bagamat nagulat siya sa kabaitang ipinakita ng mag-asawa mula sa pamilya Yuan upang samahan siya sa paghihintay kay Justin, ayaw na niyang magtanong pa. Girl, hayaan mong hintayin ng driver si Justin. Bakit mo siya hinihintay? Masyadong malamig sa labas, nababalisa na sabi ni Jenna. Ginalaw ni Marian ang kanyang mga labi para ngumiti. Siguro dahil sa sobrang tagal niya sa ginaw, parang naninigas at pilit ang ngiti niya. I feel cold myself too. I wouldn't feel good letting others with the consequences for me. Ako ang nagtanong sa kanya dito. Kung nawala siya ng ganoong oras, kasalanan ko talaga kung may mangyaring masama sa kanya. Anong uri ng mga bagay ang maaaring mangyari sa isang may sapat na gulang na tulad niya? Ngunit ikaw, maaari kang magkasakit ng hindi magtatagal kung patuloy kang nakatayo sa labas bilang isang babae, malungkot na sabi ni Jenna. Si Justin ay medyo walang konsiderasyon din. Paano kanya maiiwan at maghihintay sa kanya? Hindi sinagot ni Marian ang tanong. Nang samantalahin ang pagkakataon, tinanong niya, Mrs. Yuan, paano ninyo nakilala ni Mr. Yuan si Justin? Alam ko lang na nakilala niya ang anak mo sa pamamagitan ng mga video game, pero hindi ko inaasahan na makikilala niyo rin siya. Dahil nakikipag-usap siya sa mga tao mula sa numero 1 angkan sa Stonegate, medyo magalang na nagsalita si Marian. Mukhang alam ni Jenna na magtatanong si Marian ng ganyan. Nakangiting sagot niya, ipinakilala siya ni Little Oscar sa amin. Pakiramdam ko ay medyo mabait siyang binata. Kahit na may ilang interaksyon na kami, hindi pa kami matagal na magkakilala. Kaya hindi niya ito nabanggit sa iyo.
Naniniwala si Marian sa kanyang mga salita sa halos lahat, ngunit nakaramdam pa rin ng hindi kasiyahan sa pagtatago ni Justin. Gayunpaman, nang pag-isipan niyang mabuti, siya ang hindi nagkaroon ng interes sa buhay nito. Hindi maiwasang manlamig ang puso niya. Pero Miss Lysander, gaano na kayo katagal magkakilala ni Justin? Kailan kayo nagpakasal? Curious talaga kami ng asawa ko. Kahit na hindi masama ang batang si Justin, mukhang hindi siya ang tipong gusto ni Miss Lysander, mukha namang katamtaman, hindi siya nagpapatakbo ng kahit anong negosyo at kadalasan ay walang pakialam. Anong parte niya ang gusto ni Miss Lysander? Tanong ni Jenna. Biglang hindi nakapagsalita si Marian. Para saan ko siya nagustuhan? Kung ang tanong na ito ay tatanungin sa kabilang banda, tungkol sa kung ano ang hindi niya kinasusuklaman, maaari niyang ilista ang ilang bagay. Ngunit ang paggusto, ay isang medyo mahirap na tanong. Sa sandaling pag-isipan, sinabi ni Marian, maaaring dahil ito sa kanyang pagiging bukas isip. Karaniwang hindi siya calculative. Sa madaling salita, siya ay ganap na walang puso. Katulad ngayong gabi, umalis siya nang walang sabi-sabi. Tumango si Jenna habang medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon. Hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong. Sa sandaling ito, bumaba si Henderson mula sa kotse. Nagreklamo siya, Jenna, Miss Lysander, mabilis na sumakay sa kotse. Hihintayin ko si Justin. Maling ng gamot ang kasama. Hindi ba siya makapagpadala ng mensahe pagkatapos lumabas sa ganoong lamig ng panahon? Naiwan niya ang kanyang telepono sa kotse, sabi ni Marian habang nakakunot ang noo niya. Wala talaga akong masabi. Medyo nadismaya si Henderson. Naglalakad patungo kay Jenna, sumandal siya at bumulong, nababahala talaga ang pamangkin na ito. Inilibot ni Jenna ang kanyang mga mata, ngunit may malalim na pakiramdam sa parehong oras. Mula nang makilala niya si Justin, iba't ibang uri ng mga kalokohang bagay ang naganap. Kung hindi dahil sa kanyang kapanganakan sa isang malaking angkan at sa gayon ang kanyang karanasan sa pagsaksi sa iba't ibang mga sakuna, hindi niya ito kakayanin. Nang makita ang intimacy ni na Henderson at Jenna, nakaramdam ng inggit si Marian. Ang isang magkatugmang mag-asawang tulad nila na naglakbay sa nakalipas na 20 taon na magkasama at hanggang ngayon ay malapit pa rin sa isa't isa, dapat ay talagang pinagpala sila. Nang maisip niya ang lalaki mula sa kanyang bahay na nagtapon sa kanya pagkatapos ng pagsabog bago tuluyang mawala, nakaramdam ng labis na inis si Marian. Anong ginagawa ko? Bakit ko ba siya hinihintay dito? Dahil sa inis niya, may narinig siyang sumigaw sa harapan. Hindi ka pa aalis. Pinauwi na muna kita kapag gabi na. Itinaas ni Marian ang kanyang ulo para lamang mapansin si Justin na tumakbo palapit sa kanya ng may matingkad na ngiti. Nang makitang bumalik si Justin ng mapayapa, sina Jenna at Henderson ay kapwa-gamaan ang loob. Malungkot na sinabi ni Marian, umuwi ka muna. Gusto mo bang manatili dito ng magdamag? Magpapatawag ako ng taxi, sagot ni Justin. Ang pinakamalapit na lugar kung saan maaari kang tumawag ng taxi ay hindi bababa sa 40 minuto ang layo. Kung lalabas ka sa pahayagan bilang resulta ng pagyayelo hanggang sa kamatayan, at ako ang sisihin sa pagiging salarin, hindi ba ako magkakamali? Tanong ni Marian. Tahimik na inisip ni Justin na matatapos niya ang 40 minutong paglalakbay sa loob ng wala pang 5 minuto. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sandaling ito, dahil nakaramdam siya ng init sa pagpayag ni Marian na hintayin siya habang nilalabanan ang lamig. Kahit anong mangyari sa kanila, may nararamdaman pa rin sa pagitan nila. Sige, kasalanan ko kung nakalimutan ko ang oras habang naglalakad ako. Humihingi ako ng paumanhin sa aking iginagalang na asawa. Bumalik na tayo sa sasakyan, huwag ka nang magtagal sa lamig, nakangiting sabi ni Justin. Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin iyon. Nang hindi lumingon, pumasok si Marian sa kanyang sasakyan bago pilit na isinara ang pinto. Tinitigan ni Jenna si Justin. Paano ka makakagala sa mga oras na ganito? Mas mabuting aliwin mo ang iyong asawa kapag nakauwi ka na. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Justin sa ugali ni Jenna bilang senior. Sa puso niya, naiintindihan niya ang relasyon nila.
Gayunpaman, dahil pareho silang hindi nag-usap tungkol dito sa hindi malamang dahilan, hindi natural na ngumiti si Justin nang maramdaman niya ang pangangalaga ni Jenna. Naiintindihan ko. Salamat guys sa pagsama kay Marian. Pakibalik din kaagad. Tinapik ni Henderson ang balikat ni Justin bago niyakap si Jenna pabalik sa kanyang Cadillac limousine at nagmaneho palayo. Bumalik si Justin sa likurang upuan ng Rolls-Royce. Tahimik na tumingin si Marian sa labas ng bintana at lubos na hindi pinansin si Justin. Ang driver na si Miggy ay hindi naglakas loob na gumawa ng ingay habang siya ay humihinga. Nang mapansin niyang hindi maganda ang mood ng kanyang CEO na employer, makatuwirang nagpa siya siyang magmaneho ng tahimik at huwag magsalita. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Justin, at naramdaman niyang dapat siyang humingi ng tawad sa huli. Kung hindi, kailangan niyang magtiis ng malamig na digmaan sa loob ng ilang araw. Kaya naman, naisip niya kung ano ang kanyang sasabihin at naghanda na sabihin ang kanyang paghingi ng tawad. Gayunpaman, bago buksan ni Justin ang kanyang bibig, nag-vibrate ang kanyang telepono. Kinuha ni Justin ang kanyang cellphone na naiwan sa kotse, napansin niyang may hindi nakasave na numero na sunod-sunod na tumawag sa kanyang numero ng higit sa 10 beses, ngunit hindi niya ito nasagot dahil wala ang kanyang telepono. Nang sinagot ang tawag, nagtanong si Justin, maaari ko bang tanungin kung sino ang tumatawag? Ito ba si Mr. Gibson? Oo. Narinig ni Justin ang boses ng hindi pamilyar na lalaki na tila nag-aalala. Galing ako sa Stonegate Mental Hospital. Ang pasyenteng pinadala mo, Kevin, naaalala mo pa ba siya? Oo naman. Sinulyapan ni Justin si Marian sa tabi niya habang siya ay sumagot. Hindi niya nakita si Kevin na matagal nang nabaliw. Sa ganang kanya, hindi siya binisita ni Marian kahit isang beses. Makikita kung gaano kahirap ang ugali ng lalaki. May nangyari sa kanya. Ilang taon na ang nakalilipas nang biglang lumala ang kanyang kondisyon, tumalon siya mula sa isang mataas na plataporma. Pagkatapos noon, damyugo ng husto ang kanyang utak, hindi epektibo ang emergency rescue. Sabi ng lalaki. Ang ekspresyon ni Justin ay naging matigas. Bagamat hindi siya malungkot, hindi niya inaasahan na bigla na lang mawawala ang lalaking iyon. Napabuntong hininga si Justin. Sige, noted. Ako na ang bahala bukas sa lugar mo. Gawin mo ngayon kung ano ang kailangan, hindi isyo ang pera. Okay, you can call this number if you have any needs, sabi ng lalaki bago ay end ang tawag. Makalipas ang halos isang oras, tahimik na bumalik ang dalawa sa bungalow sa Dragon Garden. Bago pumasok sa bahay, tinawagan ni Justin si Marian, may sasabihin ako sa iyo. Kumunat ang noo ni Marian. Kung tungkol sa nangyari kanina, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Hindi ako interesado sa paliwanag mo. Tungkol ito sa iyong ama, mataimtim na sabi ni Justin. Natigilan si Marian. Tila naging hindi pamilyar siya sa katagang ama. Tahimik na nakatingin kay Justin, sinemyasan niya itong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Sinabi ko naman sa'yo na nagalit siya kanina, pero hindi mo natanong kung saang ospital siya naruroon. I bet dapat hindi mo siya binisita noon. Alam kong galit ka sa kanya. His harm to you cannot be expressed in merely 2 or 3 sentences. Since I know how you feel, I didn't tell you about it. Gayunpaman, tinawagan ako ng mga tao mula sa mental hospital. Sinabi sa akin na tumalon siya mula sa isang mataas na lugar bilang resulta ng kanyang lumalalang kondisyon. Dahil sa pagdurugo sa ulo, namatay siya dahil hindi epektibo ang emergency rescue. Nang marinig ni Marian ang mga salitang namatay, napaatras si Marian habang nanginginig. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata niya. Bumantong hininga, sinabi ni Justin, kahit ano pa, bisitahin mo ako bukas sa ospital. Siya ang tatay mo sa batas. Mas nararapat na pumirma ka para sa cremation ng kanyang katawan at iba pang pamamaraan. Tumayo si Marian ng napakatagal na panahon. Malumanay na tanong niya, actually, naisipan kong tanungin ka kung nasaan siya dati. Binalak kong ibalik siya sa lumang bahay at kumuha ng mag-aalaga sa kanya sa buong buhay niya. Yung lumang bungalow na binanggit mo na ayaw niyang ibigay sa iyo. Tanong ni Justin. Tama.
Pagkatapos niyang mabaliw, bagamat nailipat sa akin ang bahay, hindi ko pa ito binibisita. Napansin kong natatakot pa rin akong bumalik sa lugar. Natatakot akong maalala si Lola at Nanay, at ang mga bagay sa nakaraan, sabi ni Marian habang pinupunasan niya ang kanyang mga mata bago huminga ng malalim, sinusubukang pigilan ang kanyang mga luha. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na bigla siyang umalis bago ako gumawa ng desisyon. Mapait na ngumiti si Marian. Paglingon niya, binuksan niya ang pinto bago sinabing, Sabado na bukas. Pupunta tayo doon sa umaga. Sumangayon si Justin at tumingin sa magandang ngunit malungkot na figure na pumasok sa bahay, medyo malungkot ang pakiramdam. 280. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbihis si Marian ng ordinaryong itim na Amerikana at itim na pantalon pagkagising. Gumamit din siya ng itim na hairband para itali ang kanyang buhok. Nang makita ni Yuna ang damit ni Marian, natigilan siya sandali. Maingat niyang tinanong, Miss, bibisita ka ba sa libing ng isang matandang tao? Si Marian ay tila hindi siya nakatulog ng maayos. Medyo namumula ang mga mata niya. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ni Kevin kay Yuna nang walang itinatago. Dahil si Yuna ay isang matandang tao ng pamilya Lysander, pagkatapos marinig ang balita, mabilis siyang umupo sa isang upuan habang siya ay nawala sa isip ng ilang sandali. Namumutla, naging kakaiba ang ekspresyon ni Yuna sa mahabang panahon. Pagkatapos ay sinabi niya, sasamahan ko sina Miss at Young Master para paalisin si Master Kun sa huling pagkakataon. Dahil patay na siya ngayon, dapat nang mawala ang mga sama ng loob. Pagkatapos ng simpleng almusal, nagmaneho si Justin ng sarili niyang BMW at sinundo sina Marian at Yuna sa ospital kung saan ginawa ni Kevin ang kanyang taunang check-up at nagpasuri kung may sakit. Doon din ipinadala ang bangkay niya. Ang paghawak sa mga pamamaraan ng kamatayan bilang isang miyembro ng pamilya ay hindi isang madaling gawain na maaaring harapin sa maikling panahon. Nang makita si Kevin sa huling pagkakataon, parehong malungkot sina Marian at Yuna. Habang sila ay nagpapasaya sa isa't isa, pumirma sila ng iba't ibang mga dokumento sa ilalim ng gabay ng isang nurse. Habang nakaramdam ng panghihina ng loob sina Marian at Yuna, isang matangkad, mukhang matuwid na doktor na nakasuot ng puting Amerikana na mukhang nasa 50 taong gulang ang lumakad sa gilid. Matapos sumulyap kay Justin at sa dalawa pa, magalang niyang tinanong si Justin, asawa ba ito ni Miss Lysander? Natarante si Justin. Matapos tingnan si Marian na pumipirma pa rin ng mga dokumento nang hindi nagre-react, tumango siya sa doktor. Ang apelyido ko ay Beren, akong dating pangunahing doktor ni Mr. Kevin. May kailangan akong pag-usapan sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Dahil abala si Miss Lysander, maaari ba kitang imbitahan sa aking opisina dahil ikaw ang kanyang manugang? Tanong ni Dr. Beren. Nakita ni Justin na walang anumang pagtutol si Marian, at dahil ayaw niyang mapagod pa siya, sinundan niya si Dr. Beren sa opisina. Pagpasok sa malaking opisina na may amoy ng mga gamot, magalang na tinanong ni Dr. Beren, pwede ko bang malaman ang apelyido mo? Yang, sabi ni Justin pagkatapos umupo. Nakangiting naglakad si Dr. Beren papunta sa water dispenser at nagbuhos ng isang tasa ng purong tubig para kay Justin bago bumalik sa kanyang upuan at kumuha ng folder mula sa kanyang mesa. Matapos ay flip ang folder saglit, kinuha ni Dr. Beren ang isang stack ng photostated na impormasyon at inilagay ang mga ito sa harap ni Justin. Nakakunot ang noo, nagtanong si Justin, Doktor, ano ito? Medical history, sabi ni Dr. Beren na may kakaibang ngiti. Ito ang aking pasyente na si Kevin. Mula nang pumunta siya rito para magpagamot, ang kanyang medical na record ay palaging iniingatan. Gayunpaman, hindi ito ang orihinal na folder, ngunit isa lamang sa mga naka-photostat. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Si Justin ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Ginalaw-galaw ni Dr. Beren ang kanyang mga labi habang itinuturo ang mga dokumento. Maaaring tingnan ito ni Mr. Gibson, lalo na sa ikalawang pahina. Maiintindihan mo pagkatapos mong basahin. Inangat ni Justin ang mga medical na record at dahan-daang binuksan ang mga ito. Pagdating niya sa ikalawang pahina ay agad na naging walang ekspresyon ang mukha niya habang kumikinang ang mga mata.
Dr. Beren, ano ang ibig mong sabihin? Tinitigan ni Justin si Dr. Beren na nakangiti sa kakaibang paraan. Mr. Gibson, isa ka talagang lalaking kainggitan ng mga tao. Mayroon kang napakagandang asawa na nagkataon na mayroon kang net worth na 10 bilyon din. Sa palagay ko si Mr. Gibson ay hindi rin dapat maging ordinaryong tao. Kung hindi, hindi mo makukuha ang tulad ng iyong asawa, komplikadong doktor ni Beren. Nakangiting malamig, sinabi ni Justin, sabihin mo sa akin kung ano ang tunay mong iniisip. Ngumisi si Doktora Beren. Aniya, sa totoo lang, hindi ko masyadong iniisip. Iniisip ko lang kung ano ang magiging epekto ng isang maganda at mayamang mag-asawa, kung malalaman sa buong mundo ang mga detalye sa medical report na ito. Naniniwala ako na ang kumpanya at ang lipunan ay halos nahulaan ni Justin ang dahilan kung bakit siya ipinatawag. Nakakunot ang noo niyang tinanong, maaari ko bang malaman kung anong halaga ang nasa isip ni Dr. Beren para matiyak na hindi malik ang mga medikal na record. Maunawain talaga si Mr. Gibson. Gusto ko ang katapangan mo. Tumawa si Dr. Beren bago itinaas ang kanyang kamay at itinaas ang isang figure. Itong halaga lang. 1,000,000. Tanong ni Justin. Umiling si Doktora Beren. 10,000,000. Nakangiting tanong ni Justin. Para sa CEO ng Yellow International, 10,000,000 ang makakainsulto sa kanya, sabi ni Dr. Beren habang nakangiting umiling. Tinapik ni Justin ang medikal na ulat sa kanyang mga kamay bago sinabi, kung gayon ang ibig mong sabihin ay 100,000,000. Hindi ito labis at hindi rin maliit, ito ay 100,000,000 lamang, kailangan ko lang ng 100,000,000 Zen-Icon dollar. Hindi ito magdadala sa pamilya ni Mr. Gibson ng anumang pinansyal na pasanin, ngunit bibigyan ng iyong buong pamilya ng kapayapaan ng pamumuhay ng tahimik sa natitirang bahagi ng iyong buhay, sabi ni Dr. Beren na may masamang ngiti. Hindi makita kung masaya o malungkot si Justin. 100 million. Para makabili ng peace. Hehe, affordable talaga. Tama, napakamura. Kumpara sa impormasyon sa medikal na ulat na ito, ang halaga ay talagang wala, sabi ni Dr. Beren bago bumaantong hininga. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ko tinanong si Mr. Gibson ay dahil din sa ayaw kong malungkot si Miss Lysander ng labis. Mr. Gibson, pakiintindi ang aking mabuting hangarin. Paulit-ulit na tumango si Justin bilang pagsang-ayon. Nang makitang walang sinabi si Justin, masigasig na nagtanong si Dr. Beren, Mr. Gibson, maaari ko bang malaman kung maaari tayong makipag-deal? Mukhang problemado si Justin. Dr. Beren, gusto ko talagang bigyan ka ng 100,000,000 at ayusin ang usaping ito sa mapayapang paraan. Gayunpaman, kailangan mong malaman na sa bahay ko, asawa ko ang namamahala sa pera. Kung gusto mong maglabas ako ng 100,000,000, hindi ko talaga kaya. Si Dr. Beren pagkatapos ay mukhang hindi nasisiyahan. Itinatago ang medical na record sa folder, sinabi niya, mukhang maling tao ang inimbitahan ko. Kailangan kong anyayahan si Miss Lysander sa loob. Hindi, huwag, nakangiting payo ni Justin. Bakit kailangan mong problemayan ang asawa ko sa maliit na bagay? Pagod na siya ngayon. Humph, ngumuso si Dr. Beren. Ito ay hindi isang maliit na bagay. Para sa akin, ang paglihim nito ay napakahalaga. Maaawa ako sa aking sarili kung hindi ako makakakuha ng ilang mga benepisyo mula dito. Mr. Gibson, kung hindi mo mailabas ang pera, huwag mo nang sayangin ang aking oras. Umiling si Justin habang bumaantong hininga. Bagaman wala akong pera para bayaran ka, Dr. Beren, mayroon akong ibang paraan para itago mo ang lihim na ito. Nakakunot ang noo, nagtanong si Doktora Beren dahil sa pag-usisa, sa anong paraan. Isang masamang ngiti ang pinakawala ni Justin habang ang kanyang mga mata ay nagniningning ng malamig na liwanag. Dr. Light, sa totoo lang, hanggat ikaw ay patay. Ang bagay na ito ay tatalakayin din. Dahil sa biglaang pagbabago ni Justin, tumalon si Dr. Beren mula sa kanyang upuan bilang resulta ng pagkatakot. Gayunpaman, bago sumigaw si Dr. Beren sa takot, bahagyang gumalaw si Justin mula sa kanyang upuan at agad na lumitaw sa likuran ni Dr. Beren.
Sa pag-abot ng braso sa harap, ginamit ni Justin ang dalawang daliri na kasing nipis ng mga kuko upang ikulong ang lalamunan ni Dr. Beren. Kahit na si Dr. Beren ay matangkad at malakas, dahil sa biglaang pag-akyat ni Justin sa pagpatay ng aura, siya ay natakot nang makaramdam siya ng walang magawang takot. Maaari mong subukang sumigaw. Kumpiyansa ako na direkta kung madudurog ang iyong lalamunan bago mo gawin iyon. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na gawin ito. Hindi ko matiis ang mga blackmail. Bulong ni Justin sa tabi ng tainga ni Dr. Beren habang nagpapakawala siya ng marahas at malamig na ngiti. Pilit na sinubukang pakalmayan ni Dr. Beren ang sarili. Dahil isa lamang siyang ordinaryong tao, natural na hindi niya kayang tiisin ang madugong landas ni Justin na nagbunga ng magulong layuning pagpatay. Dahil dito, mas gusto niyang pakalmayan ang sarili, lalo siyang kinakabahan at takot. Hindi kalabisan na sabihin na may ihi siya o may inis anumang oras. Madaling inalis ni Justin ang folder mula sa mga kamay ni Dr. Beren bago kumuha ng isang piraso ng A4 na papel. Sa ilalim ng sitwasyon kung saan nanginginig sa takot si Dr. Beren, kinurot ng kaliwang braso ni Justin ang A4 na papel at itinapon ito na parang poker card, pinaputok ang piraso ng manipis na papel na higit sa 10 beses ang laki ng poker card. Slash! Tulad ng isang metal disc, ang piraso ng papel ay sumunod sa isang tuwid na tilapon bago pumutok sa semento na dingding. Gulat na napanganga si Dr. Beren nang hindi malay na bumuka ang kanyang bibig. Nakalimutan pa niyang huminga. Sinasabi ng alamat na ang mga eksperto sa Waxia ay maaaring makapinsala sa mga tao gamit ang isang dahon. Ginawa lang bang sandata ng lalaking katabi ko ang manipis na papel na mas nakakakilabot pa sa kutsilyo? Tip ni Master, Waxia, Wuzia Waxia, literal na nangangahulugang, mga bayani ng martial. Mga regular na tao na makakamit ang supernatural fighting ability sa pamamagitan ng Chinese martial arts training at internal energy cultivation. Si Justin ay labis na nasisiyahan sa nakamamanghang epekto. Dr. Beren, kung ang papel kanina ay biglang lumipad patungo sa direksyon mo nang walang pumapansin, may mag-iisip kaya na ako ang may kasalanan. Mr. Gibson, please. Please don't kill me. I don't dare to ask for money. Tiyak na hindi ako maglalakas loob na ilabas ito. Napansin ni Dr. Beren na naprovoke niya ang isang tao na tiyak na hindi niya masusuklian. Bagamat malaki ang pera, paano ko ito magagamit ng hindi nabubuhay? Isa pa, pwede ko bang i-blackmail ang isang tulad niya na kayang gumawa ng ganoong aksyon? Ayaw talagang patayin siya ni Justin. Dahil ang pagpatay sa isang doktor sa isang ospital ay isang bagay na mahirap pagtakpan. Gusto lang niyang gumamit ng brutal na paraan para mawala ang kanyang kasakiman. Hinahayaan si Dr. Beren, tinapik ni Justin ang kanyang balikat. Gayunpaman, agad siyang bumagsak sa lupa nang makipag-ugnayan kay Justin. Nakangiting sinabi ni Justin, maaari mong panatilihin ang mga medikal na record. Kung gusto mong mamatay balang araw, huwag mag-atubiling ilabas ang impormasyon sa loob. Bibigyan kita ng magandang paraan ng kamatayan. Ang ngiti ni Dr. Beren ay mas pangit kaysa sa pag-iyak. Mabilis, sinabi niya, ayoko, hindi. Haharapin ko ang bawat kopya nito ngayon. Napakagaling mong doktor. Kung magkasakit ako balang araw, babalikan kita, sabi ni Justin bago kinindatan siya at maluwag na naglakad palabas ng opisina. Pagkalabas ng opisina, naging seryoso ang ekspresyon ni Justin. Napabuntong hininga siya habang inisip muli ang mga bagay sa medical report. Ang mga bagay ay palaging nagbabago. Kung ito ay ipapakita kay Marian, isang malaking kaguluhan ang walang alinlangan. At least, walang magandang mangyayari. Nagpasya si Justin na itago sa sarili ang anumang nakita niya ngayon, at dalhin ito sa kabaong. Ito dapat ang pinakamagandang opsyon. Nang pumasok siya sa silid kung saan naroon sina Marian at Yuna, itinaas ni Yuna ang kanyang ulo at nagtanong, "Young Master, may sinabi ba ang doktor?" Ngumiti si Justin. "It's nothing major. Kinausap niya lang ako tungkol sa mga past medical records niya, at kung bakit hindi siya mailigtas sa pagkakataong ito. Let the past stay in the past." Tumango si Yuna bago bumaling kay Marian. "Miss,
Kung maayos na ang mga bagay-bagay dito, bumalik muna tayo. Mukhang hindi ka masyadong energized, magpahinga ka na sa bahay. Si Marian ay mahinang tumayo at itinaas ang kanyang ulo para tingnan si Justin. Marahan niyang sinabi, salamat. Para saan? Mula nang magkakilala tayo, ang taong iyon ay nanggugulo sa iyo. Ngayong umalis na siya, ikaw pa rin ang nagsabi sa akin, malungkot na sabi ni Marian. Napabuntong hininga si Justin sa kanyang puso. Bagamat kinamumuhian niya si Kevin, hindi pa rin niya ito lubusang pinapaalis sa kanyang puso. Tulad ng kahit nagalit siya kay Zachary, nakinig pa rin siya sa kanyang utos at sinunod ang mga alituntunin sa bahay ng pamilya Lysander para tiisin ang sakit ng pagpakasal sa akin. Sa pag-iisip ng mga ito, nadama ni Justin na ang desisyon na panatilihin ang impormasyon sa mga medikal na ulat sa kanyang sarili ay tama. Nang lumabas ang tatlo sa ospital, tumunog ang telepono ni Marian. Nang makita ni Marian ang numero, nagpakawala siya ng isang pambihira at banayad ng ngiti. Tumingin siya kay Justin at sinabing, si Jinky, ang babaeng nakilala mo noong dinala kita sa orphanage kanina. Tumatawag siya. Medyo nabigla si Justin habang nakatingin kay Marian na kinuha ang telepono ng may mas magandang mood. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.